Karamihan sa atin ngayon ay hindi na naniniwala sa mga istoryang kababalaghan, lalong-lalo na pagdating tungkol sa mga aswang. Tila ba nalilimutan na ito dahil sa mga makabagong teknolohiya? Kadalasan din kasi sa mga pangyayaring ito ay nagaganap sa mga liblib na lugar. Magandang araw, Kuya Bari, itago niyo na lang po ako sa pangalang Juanito. 48 anyos at may asawa't 4 na anak na. Nangyari po ito, Kuya Bari, taong 1990 sa isang bayan ng Sevilla sa lalawigan ng Bohol kung saan ako ay binata pa at wala pang asawa. Nagbabakasyon lang ako noon sa Bohol at wala pang kaalam-alam patungkol sa mga aswang. 2 taon magmula nang nag-graduate po ako sa high school noong taong 1990 ay napagpasyahan kong magbakasyon kina tito sa probinsya nila doon sa Bohol. Ayon kasi kay nanay, payapa raw ang lugar na iyon at tahimik. Pumayag siya na doon ako magbakasyon para naman daw maranasan ko ang buhay probinsya. Saktong-sakto rin at malapit na ang fiesta sa kanila. Sinamahan ako nila nanay noon, Kuya Bari, upang ihatid sa pier. Bago pa man ako makasampa sa barko ay pinaalalahanan ako ng aking nanay na wag daw akong magpasaway doon. Yumakap ako sa aking ina at sinabing wag silang mag-alala sa akin dahil malaki na ako at kaya ko na ang aking sarili. Muli akong nagpaalam sa mga magulang ko nang papaalis na ang barko. Ngumiti ako sa kanila bago tuluyang pumasok sa loob ng barko. Mahaba ang biyahe. Napakaganda ng tanawin sa dagat. Ngayon lang ako nakarating dito, Kuya Bari, kaya excited po ako. Pagkarating ko po sa pier ng Bohol ay kaagad akong sinalubong ng tiyuhin ko. Nagkamustahan lang kami at pagkatapos po ay sumakay na kami sa bus patungo sa probinsya nila. Habang lulan ako ng bus ay nagpalinga-linga ako sa magagandang tanawin na aking nakikita. Sariwa ang hangin. Samantalang ang aking tiyuhin naman ay tulog na tulog. Inabot kami ng gabi noon bago kami nakarating sa bayan ng Sevilla. Nakakapagod po ang biyahe at medyo ginutom po ako. Sa unang araw ko roon sa bahay nila tito ay medyo nabagot po ako. Baguhan po kasi lang ako at wala pa akong masyadong kakilala kaya naisipan kong maglakwatsa sa sumunod na araw. Kuya Bari, sa totoo lang, malalayo ang mga kabahayan sa probinsya at hindi rin lahat ng bahay ay may kuryente. Karamihan ay gumagamit ng lampara at ang iniinom nilang tubig ay galing pa mismo sa balon. Ngunit malinis naman po ito at presko. Sa 2 araw ko, Kuya Bari, ay umalis ako kasama si tito patungo sa palengke doon sa dulo ng baryo. Ayon sa kanya ay nasa liblib daw itong parte kaya hindi gaano dinadayo ng mga tao kapag hindi tabo. Sa araw ng Sabado pa kasi ang tabo nila kaya marami raw ang namamalengke sa araw na iyon. Habang naglalakad kami ay biglang nagsalita si tito at sinabing pagdating daw namin doon ay may kakausapin daw siyang isang tao. Hindi naman niya binanggit kung sino iyon. Magtatanong pa sana ako sa kanya kung ano ang dahilan, ngunit umalis na siya at lumapit doon sa lalaking tumawag sa kanya. Napag-alaman kong may transaksyon pala sila ng taong iyon, kung kaya't ako'y nagpalinga-linga lang sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang nakaupo ako sa isang bangkito, ay may biglang kumaway sa akin at inalok ako nitong uminom. Nakangiti ito
habang nakataas ang isang tagay sa kanang kamay niya. Napansin kong nag-iinuman sila. Noong nakita ko ang iniinom nila, ay parang kumislap ang mga mata ko, Kuya Bari. Hindi niyo po na itatanong, ay mahilig po ako sa inuman. Sa una ay umayaw po ako, ngunit nagpumilit ito. Lalong kumislap ang aking mga mata noong nakita kong ang pulutan nila ay ang paborito kong dinuguan. Kung kaya't hindi ko na napigilan at ako'y uminom. Ngunit sabi ko sa kanila ay kaunti lang ang aking iinumin dahil inaantay ko lang ang aking tiyuhin. Tumango naman ang aking kausap. Nagpakilala ang isa sa kanila sa pangalang Roberto. Tinanong niya ako kung bago pa lang daw ako sa lugar nila at kaano-ano ko daw ba si Manolito. Sabi ko naman, ay kilala niyo pala si tito ko. Tumango naman ang mga ito. Sinabi ko sa kanya ang totoong dahilan na nagbabakasyon lang ako sa aking tito. Magaan namang kausap itong si Roberto. Makwento ito at ang dami-daming kinikwento tungkol sa baryong iyon. Hindi ko na napansin na lumarga na pala ang oras. Hindi ko na naalala pa si Tito dahil napasarap na ang aming inuman. Halos nangalahati na yung bote ng alak, ngunit hindi pa rin dumarating ang aking tiyuhin. Kung kaya't nagpatuloy lang ang aming masayang kwentuhan. Parang magkakakilala na nga kami, Kuya Bari. Maya-maya'y nagpaalam na ang mga kainuman ko. Kung kaya't naiwan ako sa inuman ng mag-isa. Nagpaalam na ang nagpakilalang si Roberto. May naiwan pa namang dinuguan sa lamesa kaya inubos ko ito. Masarap kasi ang pagkakaluto, Kuya Bari. At ngayon lang ako nakatikim ng ganoong kasarap na klaseng dinuguan. Maya-maya pa ay dumating na ang aking tiyuhin. Bitbit ang isang supot ng gulay, karne, isda at pampalasa na binili niya sa palengke. O pasensya ka na, Juanito. Medyo natagal lang kami. Nagkwentahan pa kasi kami nung kausap ko eh. Inantay ko pa kasi itong mga karneng ito dahil nanggaling pa ito dun sa isang supplier daw niya. O ano bang ginawa mo? Kamusta na? Di ka ba nainip? Ay, tito, okay lang po ako. Ito po, kanina may nakakwentuhan naman ako kanina kaya hindi ako nainip. Halika na po, tutulungan ko na po kayo dyan sa mga bitbitin nyo. Tugon ko sa kanya, ngunit hindi niya yata nahalata na nakainom ako. O siya, sige, tara na at pumara tayo ng tricycle. Pagkatapos po noon, Kuya Bari, ay umuwi na kami. Habang nakasakay kami sa tricycle, ay napatingin sa akin ang aking tiyuhin. Ayon sa kanya, para daw wala ako sa sarili. Tinanong niya ako kung nakainom ba ako. Medyo nagulat ako sa tanong niya, ngunit humindi po ako. Hindi naman niya ako maaamoy dahil nandoon siya sa likod ng tricycle driver at malakas ang hangin. Mabuti na lang po at hindi na siya nagtanong pa at nagpatuloy kami sa aming paglalakbay pauwi. Noong makarating na kami sa kanilang bahay, agad ko siyang tinulungan sa mga aming bitbit at dumiretso ako sa banyo upang maligo. Para kasing init na init ako nung mga oras na iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay parang balisa ako. Maya-maya'y biglang sumakit ang aking tiyan. Parang nagugutom ako, ngunit kakakain lang namin ng hapunan. Maya-maya'y nauuhaw din ako, kaya uminom ako ng malamig na tubig, ngunit hindi pa rin maibsan ang uhaw na nararamdaman ko nung oras na ito, Kuya Bari. Maya-maya'y namimilipit na ako sa sakit,
at nalaman na ito ng aking tiyuhin, kung kaya't nataranta ang mga ito at nagtataka kung anong nangyari sa akin. Pagkatapos noon, Kuya Bari, ay bigla na lang daw akong nawalan ng malay at hindi ko na alam pa kung ano ang mga sumunod na eksena. Ayon sa kwento ng aking tiyuhin, pagkatapos ko daw mawalan ng malay, ilang minuto lang ang nakakaraan ay nagising daw ako at bigla na lang daw akong gumapang palapit sa dingding at pinagkakakalmot ko daw siya. Gusto ko daw lumabas ng bahay at ang tinig ko raw ay parang biik na kinakatay. Ginapos daw nila ako sa haligi ng bahay para hindi ako makawala at makapanakit. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, naglalaway daw ako kung kaya't nag-alala sila. Napagdesisyon na nilang dalhin ako sa isang bantog na albularyo sa lugar nila. Noong dadalhin na daw nila ako sa albularyo, ay may narinig daw sila. Ito ay parang huni ng isang tiktik na umaalagid-alagid daw sa labas ng kanilang bahay. Nagpapalibot-libot daw ito, kung kaya't kinabahan silang lahat. Ayon pa sa aking tiyuhin, noong mga sandaling iyon ay mabilis daw niyang kinuha ang itak at buntot ng pagi. Pagkatapos daw ay lumabas ito at pinagmumura daw niya ang tiktik. Sumagi din sa isipan ng aking tiyuhin nung gabing iyon. Baka nayanggaw daw ako noong araw na iyon. Baka daw yung mga nakakwentuhan ko sa palengke. Baka daw kung anong may pinainom sa akin o pinakain. Patuloy lang ang paghuni ng tiktik at pag-ikot sa kanilang bahay. Ako naman daw ay parang hayop na gustong kumawala at sigaw ng sigaw sa kakaibang boses. Magdamag silang nagbantay sa akin para hindi ako makawala sa pagkaagapos at binantayan din mabuti ang mga bintana at pintuan para hindi mapasok ng aswang. Noong mga oras ding iyon ay nanginginig na daw sa takot ang aking tiyahin. Iyak daw ito ng iyak. Natatakot daw ito na baka may masamang mangyari sa amin. Maya-maya'y tumahimik ang paligid. Nagpalinga-linga ang aking tiyuhin. Sa paglingon niya sa kaliwa ay biglang tumambad sa kanya ang isang maitim na aso. Umaangil ito at gusto siyang atakihin. Kung kaya't hindi na nagdalawang isip pa ang aking tiyuhin at hinampas daw niya ito kaagad ng kanyang hawak-hawak na buntot ng pagi. Tinamaan daw iyon sa ulo kung kaya't napahiyaw ang nilalang at ito ay nagtatakbo sa karimlan. Matapos noon ay binalikan daw niya ako. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at dinala daw ako sa albularyo kaagad. Malaki ang duda daw ng aking tiyuhin noong mga oras na iyon na ako ay parang nagiging aswang at nahawaan na. Kung kaya't maging sila ay natakot din sa akin. Awa naman daw ng Diyos ay agad akong nadala sa albularyo at ginamot kaagad. Kwento na lang sa akin ng tiyuhin ko na may pinainom daw sa aking tubig. Nagkaroon daw ng mahabang orasyon ang albularyo. Maya-maya daw ay may isinuka daw akong isang malapot na batong kulay itim. Dinampot daw iyon ng albularyo at ito'y inilagay sa apoy at sinunog. Pagkatapos nun ay nagkaroon ulit ng orasyon. Matapos ang orasyong iyon ay tumahimik daw ako at halos isang oras daw akong hindi nagsasalita para daw ako nakatulog doon. Noong nagising ako, pinainom ako ng tubig ng albularyo. Doon pa lang ako bumalik sa aking wisyo at takang-taka ako at nagtatanong ako kung saan ako naroroon at kung ano ang nangyari. Ikinwento naman ng aking tiyuhin ang lahat ng nangyari ng gabing iyon. Hindi ako nakapagsalita. Takang-taka ako. Parang wala akong naramdaman na ganun.
Ang huli ko lang natatandaan, Kuya Bari, ay noong nauuhaw ako at parang nagugutom. Maya-maya ay tinanong ako kaagad ng aking tiyuhin kung ano ba daw talaga ang nangyari habang siya ay namamalengke. Napatungo lang ako. Umamin ako sa kanya na nakipag-inuman ako sa mga taong hindi ko kakilala. Kumain ako ng dinuguan at uminom ako ng alak. Muli akong tinanong ng aking tiyuhin kung natatandaan ko ba daw ang aking mga kainuman. Ang rumihistro lang po sa akin ay yung nagpakilalang si Roberto, kung kaya't sinabi ko sa kanila ang itsura nito. Matapos kong sabihin iyon sa kanila ay nakita kong parang nagulat ang albularyo. Ayon sa albularyo, yung Roberto daw na sinasabi ko ang pinaghihinalaang aswang na umaaligid sa bayan ng Sevilla, lalong-lalo na kapag kabilugan ng buwan. At ayon pa rin sa kanya, marami na daw nawawalang mga hayop at minsan daw ay wakwak ang mga tiyan nito at wala ng mga lamang loob. Magmula daw nang mapadpad si Roberto sa bayan ng Sevilla, Kuya Bari, ay doon na raw nag-umpisa ang mga kagimbal-gimbal na mga pangyayari. Matapos ang mahabang salaysay na iyon, Kuya Bari, ay umuwi na kami ng bahay. Hindi rin ako nakatulog ng gabing iyon dahil iniisip ko ang mga nangyari. Hindi po talaga ako makapaniwala na nangyari sa akin iyon. Ano yun? Parang naging aswang ako sandali. Mga katanungan na hindi ko masagot-sagot talaga. Hindi ko alam. Wala akong idea talaga. Galit na galit din ang aking tiyuhin nung gabing iyon at kinabukasan ay binalikan niya ang nasabing Roberto doon sa palengke. Nag-aalala kami dahil bit-bit nito ang kanyang itak at dala niya ang buntot pagi. May bit-bit din itong asin sa kanyang bulsa. Ngunit sa kanyang pagbalik, hindi daw niya mahagilap na ang taong iyon. Ipinagtanong-tanong din niya sa paligid, ngunit walang nakakakilala kay Roberto. Lumipas ang ilang araw, wala namang nangyaring kababalaghan at kakaiba sa lugar nila. Hanggang sa sumapit na ang fiesta. Hindi na muling namataan pa ang tinutukoy kong si Roberto. Nagkaroon ng munting handaan sa bahay ng aking tiyuhin at nagkasiyahan sa buong bayan. Makalipas lang ang ilang araw ay bumalik na ako sa amin. Yung taong din yun, Kuya Bari, doon ko napagtanto na totoo talaga ang aswang at kung papaano sila makapanghawa sa ibang tao. Ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hinding-hindi ko talaga malilimutan hanggang ngayon sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, nawa ay may nakuha kayong aral sa karanasan kong ito na hindi tayo dapat basta-basta makipag-inuman o makipaghalubilo sa mga taong hindi natin kakilala. Isang karanasang hindi ko malilimutan na minsang nakatagpo ako ng isang aswang doon sa palengke sa dulo ng baryo. Salamat po ng marami and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Juanito. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dave. Ang kwentong ito ay tungkol po sa naging karanasan ng isang barkada ko na tawagin na lang natin sa pangalang Miguel. Mahilig kumain itong si Miguel, subalit kahit na ganoon po ay hindi naman siya tumataba. Isa sa mga paboritong kainin ni Miguel ay lugaw na may maraming sahog na karne at itlog. Dahil doon, maging kaming mga kaibigan niya ay nakahiligan na rin kumain ng ganoon.
Isang beses pa nga noon, Kuya Bari, niyaya kami nitong kumain ng lugaw dahil nagugutom daw siya. Pauwi na kami noon galing sa galaan. Mga pare, kumain muna tayo ng lugaw. Tom goods na ako eh. Wika niya. Hindi naman kami nagsalita pa at sumang-ayon na lang din sa kanya dahil kahit papaano ay nakakaramdam na rin naman kami ng gutom ni Carlo. 3 po kami ng mga panahong iyon, Kuya Bari, kung kaya't sama-sama kaming naghanap ng makakainan naming lugawan. Hanggang sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, napahinto kami sa isang kanto. May nakita kaming bagong bukas na lugawan. Dahil na rin sa iyon ang pinakamalapit at bago, doon namin napag-usapang kumain. Oh, doon na tayo ah. Huwag na tayong lumayo pa. Tikman natin yung lugaw nila dahil bagong bukas lamang sila. Pagkatapos sabihin ni Miguel iyon, naglakad na kami patungo sa lugawan. Noong nasa tapat na kami nito, walang pagdadalawang isip na pumasok kami rito. Sinalubong naman kaagad kami ng isang ginang na tansya namin hindi lalagpas sa 50 ang kanyang edad. Manang 3 lugaw nga po, sabi naman ni Carlo. Napangiti naman sa amin ang ginang at nagwika, Sige mga iho, hintayin niyo lamang at babalik ako. Nakangiting wika nito at saka naglakad na papasok sa kusina ng kanilang lugawan. Tulad po ng sabi niya, Kuya Bari, naghintay nga kami ng ilang minuto. Makalipas naman ang 5 minuto ay bumalik na ang ginang. Dala-dala ang order naming mga lugaw. Isa-isa niyang nilapag iyon sa aming harapan. Nang matapos siya, ay nagwika pa siya sa amin. Kumain lang kayo ng mabuti ha, at kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay umalis siya. Nagsimula naman kami sa aming pagkain ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Unang subo pa lang namin ng lugaw ay namangha kami dahil napakasarap po ng pagkakaluto nila. Marami rin ang nilagay nilang karne at itlog na sakto naman sa gusto namin sa isang lugaw. Uy, grabe ang sarap pala dito. Mukhang gusto ko nang kumain palagi dito. Para sa akin pre, ito na ang pinakamasarap na lugaw na natikman ko sa buong buhay ko. Manghang wika ni Miguel. Nakangiti naman kaming sumang-ayon sa kanya dahil totoo namang masarap nga ang lugaw nila, Kuya Bari. Maging ang karning sahog nila ay malinamnam at malambot. Mukhang ito na yata ang magiging permanente nating kainan ha. Nakangiting wika ko naman na sinang-ayunan nilang dalawa. Nagpatuloy lang kami sa aming pagkain hanggang sa naubos na namin ang isang mangkok ng lugaw na nasa harapan namin. Nagkatitigan pa nga kaming 3 at napatawa ng mahina. Gusto ko pang kumain ng isa pa. Sabay-sabay naming wika dahilan para magtawanan kami. Dahil doon, tinawag naming muli ang ginang at sinabing gusto pa namin ng tag-iisa pang mangkok ng lugaw. Napangiti naman ito sa amin, Kuya Bari, at pinagsabihan kaming hintayin lang namin ulit ang aming lugaw. Napatango lang kami bilang tugon sa kanya. Makalipas lang ang ilang minuto, ito na naman bumalik na ang ginang dala-dala ang aming mga lugaw. Nang maibigay niya sa amin ito, kaagad naming kinain na animoy gutom na gutom pa rin kami kahit nakaubos na kami ng isang mangkok ng ganoon. Habang kumakain kami noon, Kuya Bari, napansin naming panay ang tingin sa amin ng ginang. Hindi naman namin siya pinansin. Naisip naming baka namamanghalang siya sa amin dahil sa katakawan namin. Pangalawang mangkok na namin kasi iyon.
Makalipas lang ang 10 minuto, naubos na naman namin ang isang mangkok. Ay, busog na ako. Ang sarap talaga ng lugaw nila. Wika ko pa. Napatango naman ang dalawa kong kaibigan bilang pagsang-ayon sa aking sinabi. Tumayo na kami sa aming mesa at nagbayad sa ginang. Nagpasalamat din kami sa serbisyo nito at pinuri sila sa masarap nilang lugaw. Naku, salamat mga iho. Balik kayo sa susunod ha. Mas may isasarap pa iyang lugaw namin kapag dumating na ang aming espesyal na karne. Nakangising wika nito sa amin. Napangiti naman kami dahil doon at tila nakaramdam ng pananabik dahil sa sinasabi nitong mas may isasarap pa ang kanilang lugaw. Sige po, manang aalis na po kami at babalik na lang po kami ulit sa susunod. Pagpapaalam namin sa kanya. Tumango naman siya sa amin kaya lumabas na kami sa kanilang lugawan. Habang naglalakad papalayo, hindi mawala sa aming labi ang mga ngiti dahil sa nangyari ng araw na iyon. Wow, babalik talaga ako dito. Napakasarap talaga ng lugaw nila, pre. Nananabik tuloy ako sa sinabi ng manang na may isasarap pa ang kanilang lugaw. Wika ni Miguel. Oo pre, ako rin. Gusto kong matikman ang espesyal na karning sinasabi niya. Saad naman ni Carlo. Sumang-ayon na lang ako sa kanila kahit pa na medyo may pagtatakang namumuo sa aking sistema. Hindi ko alam Kuya Barry, pero noong marinig ko ang espesyal na karning sinasabi na napag-alaman kong Aling Cynthia pala ang pangalan, ay nakaramdam po ako ng kakaiba. Yung tipong nagkaroon ako ng kuryosidad sa kung anuman ang tinutukoy nitong karne na mas magpapasarap pa sa kanilang lugaw. Simula nga ng araw na iyon, madalas na kaming kumakain sa lugawan ni Aling Cynthia. Malapit lang din naman ang kanto kung saan sila nakapwesto, kaya ayos na ayos iyong puntahan namin. Isa pa ay masarap ang kanilang lugaw kaysa sa iba, kaya naging suki kami dito. Isang beses, pumunta kami roon upang kumain muli. Malayo pa lang kami sa lugawan nila ay nakangiti na sa amin si Aling Cynthia. Nang makapasok kami roon, kumuha kaagad ito ng 3 mangkok ng lugaw. Naupo naman kami at naghintay na lang sa kanyang pagbabalik. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong makabalik na siya, ay isa-isa niyang inilapag sa aming harapan ang mga mangkok na may lugaw. Sinabihan pa nga niya kaming kumain daw kami ng mabuti. Kung kaya, tumango lang kami bilang tugon at sinimulan na po namin ang aming pagkain. Habang kumakain kami, hindi maiwasang magkwento ni Aling Cynthia sa amin. Mga iho, sigurado akong matutuwa kayo sa balita ko. Sa susunod na araw na darating ang espesyal naming karne. Kaya sa susunod na araw, mas masarap na karne na ang inyong matitikman sa aming lugaw. Masayang balita nito sa amin. Uy, ayos yun Aling Cynthia. Hindi na ako makapaghintay na matikman ang karning sinasabi po nyo. Sabik na wika naman ni Miguel. Sumang-ayon na lang kami ni Carlo kahit pa na may kakaibang nararamdaman ako tungkol sa karning iyon, Kuya Barry. Kung kaya't ipinagpatuloy na lang namin ang aming pagkain, lalo pa at may inasikasong ibang customer si Aling Cynthia. Tahimik naman kaming kumakain hanggang sa natapos kami.
hindi na kami nagpadagdag pa dahil pakiramdam namin ay busog na kami. Kung kaya't nagbayad na kami kay Aling Cynthia at sinabihan na lang siya na babalik ulit kami sa susunod na araw. Tumango naman ito sa amin at inasikaso na ang kanyang mga ibang customer. Habang naglalakad kami papalayo sa lugawan ni Aling Cynthia, ay tahimik lang ako. Nagtaka ang aking mga kaibigan, kaya napatanong sila. Napailing naman ako bilang tugon at walang ano-ano ay nagsalita. Mga pre, siguro hindi na muna ako babalik bukas sa lugawan ni Aling Cynthia. May gagawin kasi akong importante. Wika ko, kahit sa totoo lang Kuya Bari ay wala po akong gagawin talaga. Hindi ko kasi alam kung bakit nababahala ako kung sakaling babalik kami bukas. Nagsalita rin si Carlo na hindi rin siya babalik kaya nainis sa amin si Miguel. Sinabihan pa niya kami na espesyal ang araw na iyon dahil matitikman namin ang sabi ni Aling Cynthia. Ngunit hindi naman nagbago ang aming pasya ni Carlo. May lakad din kasi ito sa araw na iyon. Ay kayong bahala. Kung ayaw nyo, ako na lang ang babalik bukas. Nahihiya ako kay Aling Cynthia. Gayong nagsabi tayo na babalik tayo sa araw na iyon. Wika nito, saka iniwan kami. Wala na kaming nagawa pa kung hindi ang umuwi na lang sa aming mga bahay. Nang araw ngang iyon, bumalik ngang mag-isa itong si Miguel sa lugawan ni na Aling Cynthia. Kumain siya roon ng mag-isa. Mabuti na lang hindi na nagtanong ang ginang kung bakit wala kaming dalawa. Ayon pa kay Miguel, masarap nga raw ang espesyal na karning sahog sa lugaw ng araw na iyon. Mas masarap sa lagi naming natitikman. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagkain ay napahinto siya dahil may napansin siya sa karne na sana ay kakainin na niya. Sabi ni Miguel sa amin, tiningnan daw niya iyon ng mabuti at nagulat siya nang makitang tila may nakabaong kuko ng tao roon. Kinuha niya iyon at nagulat siya nang makita niyang daliri iyon ng tao. Kinusot-kusot pa daw niya ang kanyang mga mata, baka namamalikmata lang siya. Hindi alam ni Miguel kung bakit iyon ang nakikita niya, gayong alam niyang malambot na karne ang hawak niya. Ngunit noong tignan niya muli, ay naging normal na muli ang karne na hawak niya. Ano ba nangyayari? Ano ba yung nakikita ko? Tanong nito sa kanyang sarili. Nawala ng gana si Miguel kung kaya't inilagay niya ang kanyang bayad sa mesa at umalis na. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ano ba yun? Ngunit sa tuwing maaalala niya ang kuko ay naduduwal ito. Kung kaya't pinilit niya ang kanyang sarili na isuka ang nakain niyang lugaw. Pumunta siya sa amin at ikinuwento iyon. Gimbal na gimbal kami ni Carlo. Kung kaya't nagpa siya kaming matyagan ang ginang at ang lugawan nito. Hanggang sa isang hapon noon, nakita naming may ipinapasok na isang kahon si Aling Cynthia sa kanyang lugawan. Nagmasid lang kami sa kanyang gagawin. Nagulat kami nang binuksan niya ang kahon at kinuha ang mga laman noon. Ha? Tingnan mo oh. Parang mga kamay ng tao yan ah. Bulalas namin nang makita ang hawak niyang kamay ng tao. Nang walang ano-ano'y, biglang napatingin sa direksyon namin si Aling Cynthia at nakitaan namin ng galit ang kanyang mukha. Tumakbo naman kami paalis doon at hindi na lumingon pa. Dahil sa nangyaring iyon, hindi na kami kumain pa sa lugawan ni Aling Cynthia dahil naisip naming baka aswang siya. Hindi nagtagal. Nabalitaan din naming nagsara daw ang lugawan na to
dahil may isang customer daw na nagreklamo sa kanya matapos makakain naman ng tenga ng tao na sahog din sa kanyang lugaw. Hindi na namin alam kung saan nagtungo si Aling Cynthia. Ngunit laking pasasalamat na lang namin dahil wala na ang lugawan niya. Noong araw din iyon, Kuya Bari, pumunta kami sa lolo ni Carlo na isa palang albularyo. Kumonsulta po kami sa takot na baka kung mapaano kami dahil sa dami ng aming nakaing lugaw doon. Ayon naman po sa albularyo ay wala naman daw nangyari sa amin. Laking ginhawa ang aming naramdaman ng mga oras na iyon. Kaya po ako sumulat sa inyo, Kuya Bari, dahil hindi ko po malilimutan talaga itong kakilakilabot kong karanasan na muntik na kaming mayanggaw dahil sa lugawan sa kanto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo po ito sa inyong channel. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Dave. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kapatid tungkol sa nangyari sa kanyang biyenang babae sa pangalawa niyang asawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Liza. Ang aking kapatid ay si Mela at ang kanyang biyenang babae naman ay tawagin na lang nating Aling Susan. Ayon sa kwento ni Mela sa akin, itong si Aling Susan madalas na nadadawit sa mga kaguluhan sa kanilang baryo. Sugarol po kasi ito at lasinggera, lalo na kapag natatalo ito sa kanyang pagsusugal. Isang beses nga noon, bandang 5:00 ng hapon nang umuwi itong si Aling Susan sa kanilang bahay. Iisang bubong lang kasi sila dahil wala namang sariling bahay sina ate at ang asawa nitong si Kuya Japet. Marahil ng araw na iyon ay natalo na naman siya sa kanyang pagsusugal, kaya nakarinig na naman ng sermon ng aking ina. Ano ba naman yan, Mela? Anong oras na? Wala ka pang sinaing? Ano bang ginagawa mo dito sa bahay, ha? Sigaw na tanong ni Aling Susan sa kanya. Hindi naman sumagot ang aking kapatid dahil alam niyang kung ano-ano na namang bagay ang sasabihin sa kanya ng kanyang biyenan. Hanggang sa bigla na lang daw na hinila ni Aling Susan ang buhok ni ate, kaya napahiyaw siya dahil masakit ang pagkakasabunot nito. Nay! Bitawan niyo po ako! Daing naman ni ate sa kanyang biyenan, ngunit tila hindi siya nito narinig. Patuloy nitong hinila ang buhok ng aking ina, kung kaya wala namang nagawa si mama noon kung hindi ang sumunod na lang sa kanyang biyenan kung saan man siya hilahin nito. Iyan! Magsaing ka riyan at nagugutom ako. Anong oras na at hindi ka pa nakapagsaing dyan? Inuuna mo pa yung mga walang kwentang bagay kaya wala kang nagagawa rito sa loob ng bahay. Sigaw pa niya. Iyak naman ang iyak noon ng aking ina dahil natatakot itong lumaban sa kanyang biyenan. Kung kaya't nagsimula na lang siya sa kanyang pagsasaing habang umiiyak. Iniwan naman siya ni Aling Susan sa kanilang kusina at naglayas na naman ito. Kinagabihan, umuwi si Tio Japet at naabutan ang aking ina na naghahanda ng kanilang hapunan. Nasaan si nanay? Tanong nito sa aking ina. Hindi naman sumagot ang aking ina sa kanya dahil hindi naman ito alam kung saan nagpunta si Aling Susan. Nang walang ano-ano ay napansin naman ni Tio Japet ang namumugtong mga mata ng aking ina, kung kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Sinabi naman ng aking ina ang lahat ng nangyari sa kanya, kung kaya
nakaramdam ng galit si Tio Japet sa kanyang ina. Maya-maya'y nagpaalam itong hahanapin niya si Aling Susan, kung kaya hinayaan lang niya ito. Makalipas ang isang oras ay umuwi na nga si Tio Japet. Galit na galit ito habang papasok sa kanilang bahay. Ano ka ba naman, Nay? Ang tanda-tanda niyo na po, mahilig pa rin kayo sa gulo. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao sa paligid mo? Pati yung bagong lipat dito sa atin, kinalaban mo, gayong wala naman daw kasalanan sa inyo ang tao. Galit na tanong ni Tio Japet sa kanyang ina. Ano naman ang ikakahiya ko? Ang talim kasi ng titig niya, kaya kinausap ko siya. Kaya lang hindi niya ako sinagot. Ayun, pinatikim ko na. Tugon naman ni Aling Susan. Ay, bahala na kayo sa buhay niyo. Dahil bukas na bukas din ay aalis kami ni Mela dito. Bahala kayo kung anong mangyari sa inyo dahil hindi nyo masisisi ang mga tao kung sakaling gawang kayo ng hindi maganda dahil matigas din ang ulo nyo. Inis na wika ni Tio Japet. Pinagalitan din niya ang kanyang ina dahil sa ginawa nito sa aking ina. Nang matapos ang kanilang usapin ay kumain na lamang sila. Ngunit walang imikan. Kinabukasan nga noon, umalis na nga ang aking ina at si Tio Japet sa bahay na iyon. Iniwan nila si Aling Susan sa probinsya at nakipagsapalaran sa ibang lugar. Wala namang nagawa si Aling Susan dahil sa naging pasya ni Tio Japet. Simula naman nang umalis sila sa bahay nila ay wala na silang naging balita pa kay Aling Susan. Ayaw din kasi ni Tio Japet na magkaroon muna ng komunikasyon sa kanyang ina dahil galit pa rin ito sa ina nito. Hanggang sa ilang buwan nang hindi nagkakaroon ng balita sina Mama kay Aling Susan. At dumating ang isang araw na mayroong nagbalita sa kanila tungkol sa kalagayan ng ginang. Mela, umuwi muna tayo sa probinsya. May karamdaman daw si nanay. Sabi ni Tio Japet sa aking ina. Sumang-ayon naman ang aking ina kung kaya kaagad silang umuwi ng probinsya upang alamin kung ano ang kalagayan ni Aling Susan. Pagkarating nila sa bahay nila sa probinsya, ay bumungad sa kanila si Aling Susan na noon ay payat na. Nag-alala naman sina Mama dahil sa estado ng pangangatawan ng matanda. Pansin din daw noon ng aking ina na tila lumalaki ang kamay ni Aling Susan, kaya tinanong nila kung ano ang nangyari roon. Wala ito. May nasagi lang akong elemento nang minsan akong kumukuha ng panggatong doon sa kagubatan. Iyon ang sabi ni Aling Susan sa kanila. Pinaniwalaan naman iyon ng aking ina dahil hindi pa naman din gaanong kalala iyon. Subalit lumipas pa ang mga araw at linggo at mas napapansin na mas lumalaki pa ang kamay nito. Maging ang bibig ni Aling Susan ay paunti-unti ding lumalaki na animoy namamaga ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naku, Japet, ipatingin na kaya natin. Baka kung ano na yun Subestyon pa ng aking ina habang kausap si Tio Japet tungkol sa kalagayan ni Aling Susan. Sumang-ayon naman si Tio Japet sa suhestyon. Nang matapos sa kanilang pag-uusap ay natulog na sila.
Noong nasa kalagitnaan sa kanilang pagtulog sina Mama at Tio Japet nang maalipungatan sila dahil sa malakas na ungol na naririnig nila mula sa silid ni Aling Susan. Kung kaya't mabilis nilang tinungo ang silid nito at nakita nila si Aling Susan na namimilipit sa sakit. Nilapitan nila ito at nagulat sila sa kanilang nakita. Anong nangyari kay nanay? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Hindi naman nakapagsalita si Tio Japet. Napatingin sila sa kamay at bibig ni Aling Susan at napailing sila nang makitang namamaga iyon ng grabe na animoy puputok na ito. Tila ba napuno na ng nana ang bibig at kamay ni Aling Susan na marahil ay dahilan ng sakit na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Tinulungan naman nila si Aling Susan dahil dadalhin na sana nila ito sa malapit na ospital nang matigilan sila. Napahiyaw ng malakas si Aling Susan kung kaya't labis na nag-alala ang aking ina. Walang ano-ano, nagulat sila sa mga sumunod na nakita nila. Anong nangyari sa kamay at bibig ni nanay? Bakit parang may gumagalaw na gustong lumabas sa mga iyon? Tanong ng aking ina. Magsasalita sana si Tio Japet nang matigilan siya dahil hindi niya maiwasan ang mapaduwal ng may kung anong bagay ang biglang lumabas sa bibig at kamay ng kanyang ina. Maging ang aking ina ay hindi rin napigilan ang pagduwal, lalo na nang may iilang maliit na uod na nag-uunahang lumabas sa namamagang kamay at bibig ni Aling Susan. Napapaungol naman si Aling Susan dahil doon. Ilang sandaling hindi nakagalaw si na Mama dahil sa pagkagulat na nararamdaman nila. Walang ano-ano. Tila napaiyak na ng tuluyan si Aling Susan dahil may lumalabas na ring mapupulang langgam sa kanyang bibig at kinaagat pa nito ang kanyang namamagang bibig at maging ang kanyang liig. Napapailing na si Aling Susan dahil sa mga nangyayari sa kanya. Kahit na walang tigil ang paglabas ng mga uod at langgam sa bibig at kamay ni Aling Susan, ay nagawa nilang dalhin ito sa malapit na albularyo. Hindi sila dumiretso sa ospital dahil kakaiba ang kutob nila na mayroong ibang nangyari kay Aling Susan. Basang-basa na rin ang damit ni Aling Susan ng mga oras na iyon dahil sa mga nanang nagmumula sa mga sugat niya. Magang-maga na rin ang kanyang mukha at braso dahil sa kagat ng langgam sa kanya. Kahit ano kasing pahid ng aking ina sa sugat nito, ay walang tigil pa rin ang paglabas ng langgam at uod dito. Hinayaan na lang din ng aking ina na mahulog ang maliliit na uod na nagmumula sa mga sugat nito. Diring-dirima ng aking ina ng mga oras na iyon ay mas nanaig pa rin ang kanyang awa sa kanyang biyenan. Noong marating nila ang bahay ng albularyo, kinausap kaagad sila nito. Binarang ang ina ninyo. May nakaaway siyang isang babaeng galit na galit sa kanya dahil sa ginawa niya rito. Gumanti iyon sa pamamagitan ng itim na mahika. Wika ng albularyo. Noon din naalala ni Tio Japet ang nakaaway ni Aling Susan na bagong lipat sa lugar nila. Kinausap naman niya ang albularyo na gamutin si Aling Susan dahil siya na ang hihingi ng tawad sa babaeng tinutukoy ng albularyo na nakaaway ng kanyang ina. Kung kaya't iniwan na lang niya muna ang kanyang ina sa albularyo.
Subalit sa kasamaang palad, hindi na nakita ni Tio Japet ang babaeng iyon at huli na rin ang lahat. Mas lumala ang sugat ni Aling Susan at kumalat na ang pamamaga sa buong katawan niya. Hindi lang din uod at langgam ang lumalabas dito dahil may mga salagubang na ring namamahay sa kanyang mga sugat. Dahil doon, binawian ng buhay si Aling Susan. Nalungkot man ang aking ina at si Tio Japet, ngunit naisip nilang marahil ay karma na lang iyon ng kanyang ina. Sa kadahilanang hindi rin talaga maganda ang pag-uugali at pakikitungo nito sa mga tao, kakilala man niya o hindi. Iyon nga lang, hindi lubos maisip ng aking ina na mamamatay si Aling Susan dahil lang sa pambabarang sa kanya ng kanyang naging kaaway. Hindi inilibing ang labi ni Aling Susan, bagkus ay sinunog na lamang. Ang abo po ng labi ni Aling Susan ay ibinaon sa lupa doon sa likod daw ng bahay ni Tito Japet. Nakakaawa mang isipin, ngunit ito ay naging aral para kay Aling Susan. Ang pang-aapi sa kapwa ay hindi talaga dudulot ng mabuting kapalaran. Hinanap pa rin daw ng mag-asawa ang bumarang sa ina ni Tito Japet, ngunit nabalitaan nilang bumalik na ito sa Bicol. Hindi na nila hinabol pa ito. Masakit man sa damdamin ni Tito Japet, ngunit nagawa pa rin niyang patawarin ang mambabarang na iyon sa nagawa niya sa kanyang ina. Isang malungkot na pangyayari na ikinuwento ng aking kapatid sa akin. Isang pangyayaring hindi malilimutan nila na namatay ang ina ni Tito Japet dahil sa isang mambabarang mula sa Bicol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and God bless po sa Ang Sundo Horror Stories at maging sa inyo. God bless din po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Liza. Ang lalawigan ng Quezon ay ang pangunahing pinagkukunan ng produktong niyog na ginagamit sa mga produktong katulad na lamang ng langis at kopra. Maraming mga planta ng niyog ang matatagpuan sa malaking bahagi ng lalawigan. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago mo na lang po ako sa pangalang Lolo Ernesto. Nasa 78 anyos na. Ako ay nagmula sa lungsod ng Maynila, subalit nakapangasawa ng isang Cebuana. May 5 kaming anak at sa kasalukuyan ay nasa Saudi Arabia ang panganay at bunso ko. Samantalang may sarili namang mga pamilya rito sa Pilipinas ang 3 ko pang mga anak. Sumakabilang buhay na ang aking pinakamamahal na asawa noong taong 2021 dahil po nagpositibo siya sa COVID. May kaya naman kami sa buhay, Kuya Bari, ngunit hindi pa rin maiwasan ang kalungkutan, lalo na't nag-iisa lamang ako. Sa tuwing nalulungkot po ako, o hindi kaya ay sa tuwing may libre akong oras, ay nililibang ko ang sarili ko sa pakikinig sa inyong channel. Kuya Bari, katulad ko, alam kong marami kang mga napasayang tao dahil sa mga kwentong ibinabahagi mo at maging sa iyong team. Maliban po sa maganda ang mga kwento nyo, ay may matututunan ka pa at mapapaglibangan. Nang dahil din po sa channel nyo, ay nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob upang ibahagi ang naging karanasan ko ilang pulgadang taon na ang nakalilipas.
Nangyari ito sa lalawigan ng Tiaong, Quezon. Sa pagkakaalala ko po ay binata pa ako ng mga panahong iyon. Nakaugalian ko na kasi na sumama sa ama ko noong nabubuhay pa siya sa tuwing pumupunta siya sa Tiaong upang personal na mag-order ng mga buko. Kuya Bari, may pabrika po kasi kami na sa pamamagitan ng buko ay nakakagawa kami ng iba't ibang produkto. Halos 2 beses sa isang buwan kami pabalik-balik sa Tiaong ng aking ama. Isa sa mga pinagkukunan namin ay si Mang Kanor. Tunay na nagtitiwala sa kanya ang aking ama maging sa mga produkto niyang niyog. Sa katunayan po ay higit na 10 taon na kaming kumukuha ng supply ng mga buko sa kanya hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lang namin na sumakabilang buhay na pala si Mang Kanor dahil sa biglaan na inatake pala ito ng sakit sa puso. Dumalaw pa nga kami sa lamay niya at maging sa kanyang burol. Doon din namin nakilala ang kanyang pamilya. Ayon sa mga narinig ko ay tunay na mabait po at mapagbigay itong si Mang Kanor. Nang dahil sa pagkawala ni Mang Kanor ay nalagay sa panganib ang aming pabrika dahil na rin sa nakulangan ng supply. Naalala ko pa nga na naging dahilan iyon ng pagtatalo ng mga magulang ko, ngunit hindi nagtagal ay nakilala ni Papa si Mang Edgar. Katulad po ni Mang Kanor ay magbubuko rin si Mang Edgar. Nagmula raw ito sa tuktok ng bundok. Katulad ni Mang Kanor ay may katandaan na rin si Mang Edgar. Mahaba ang balbas nito na animoy isang matandang ermitanyo. Misteryoso po ang dating nito sapagkat hindi ko siya gaanong nakita na nakikihalubilo sa ibang mga tao. Naging maayos naman ang lahat. Nailigtas ng aking ama ang pabrika at maging ang kasal nila ng aking ina. 2 beses sa isang buwan din kaming dumadalaw sa lugar ng Tiaong upang umorder ng buko kay Mang Edgar. Ngunit habang tumatagal ay may mga bali-balita akong naririnig na kumakalat tungkol sa kanya. Balita na mahirap paniwalaan at hindi mo aakalain na makatotohanan. Sa pagkakaalala ko ay linggo noon nang utusan ako ng aking ama na pumunta sa lugar ng Tiaong. Nagkaroon kasi ng pangangailangan ng buko ang pabrika dahil maagang naubusan ito. Hindi naman pwede ang aking ama ng araw na iyon dahil may pupuntahan siyang mahalagang bagay. Anya, pinagkakatiwalaan niya ako kung kaya't ako ang pinapunta niya. Hindi naman po ako tumanggi dahil nagustuhan ko rin naman ang napakagandang lugar ng Tiaong. Nang araw ding iyon ay kaagad akong tumungo kila Mang Edgar. Tao po, Mang Edgar. Tawag ko pa sa matandang lalaki nang makarating ako sa maliit niyang kubo. Sobrang init pa nga ng araw na iyon kaya tagaktak po ang pawis ko. Idagdag mo pa na masakit ang katawan ko dahil sa haba ng biyahe. Umalis ka dyan, iho. Kung ako sa'yo, lalayuan ko ang matandang iyan. Ani ng isang ali na dumaan sa likuran ko. Nagulat naman ako sa kanya. Hindi ko na nagawang sumagot pa dahil kaagad itong umalis. Napakamot naman ako sa aking ulo habang iniisip kung anong ibig niyang sabihin. Nanggugulo ba yun? Siraulo ba yun o kung ano? Nalito ako sa sinabi ng ali. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino ang lalayuan? Si Mang Edgar ba ang tinutukoy niya? Pero bakit? Ang mga katanungan kong iyon ay nasagot nang pumasok ako nang walang paalam sa kubo ni Mang Edgar.
Pagpasok ko, sobrang kalat ng buong silid at sobrang masangsang ang amoy. Napatakip ako ng aking ilong. Halos masuka na nga ako dahil doon. Madiin na tinakpan ko ang aking ilong at nagpatuloy sa paghanap sa kanya. Hindi ko kaagad ito naamoy nang nasa labas pa ako dahil na rin siguro sa pagod. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagpalingalinga ako sa paligid. May kaliitan ang kubo at iisang silid lang kaya talagang makikita mo ang kabuuan nito. Wala si Mang Edgar sa loob, ngunit hindi iyon ang nakaagaw ng aking atensyon. Kung hindi ang isang kamay na nasa gilid ng upuan ni Mang Edgar na gawa sa kahoy. Napaatras ako, Kuya Bari. Nabigla ako talaga nang masulyapan ko ang kamay ng tao na iyon. Hindi ko maiwasan ang mamutla. Ano yun? Marami ang mga tanong ang naglaro sa aking isipan. Bakit may kamay ng tao? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang mga nangyayari? Napatulala ako. Napatigil ako sa pag-iisip nang bigla akong may narinig na mga yapak kasunod ng pagbukas ng pintuan. Madilim na muka ni Mang Edgar ang tumambad sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Mas lalo pa akong namutla nang namataan ko ang dugo sa suot nitong damit maging sa kanyang mga kamay. Anak ng... ano ba to? Aswang si Mang Edgar? Napaatras ako bahagya. Kung ganoon ay totoo nga ang mga bali-balita na naririnig namin tungkol sa kanya. Mang Edgar, pasensya na po Pumasok po ako, hinahanap ko po kayo eh. Kinakabahan ko pang banggit sa pangalan nito. Madiin na tinitigan niya ako bago pa balang na sinara ang pintuan. Bakit ka pumasok? Ang kanyang boses, animoy nagmula sa hukay dahil sa lalim nito. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, Kuya Bari. Para lang akong napako sa aking kinatatayuan. Hindi ko na nagawang magsalita pa. Lalo na't napansin ko na unti-unting nagbabago ang kanyang wangis. Nanlaki talaga ang aking mga mata nang sa isang iglap lang ay bigla itong naging isang malaking aso. Hindi ko iyon inaasahan. Sa sobrang pagkagulat ko ay hindi ako nakaalis sa aking kinatatayuan hanggang sa inatake niya ako. Napadaing at napasigaw ako nang bumagsak ako sa sahig. Saka siya pumaibabaw sa akin. Sinubukan niya akong kagatin ngunit sinangga ko iyon sa aking bisig. Kung kaya't ito lang ang tanging nasugatan dahil sa matutulis niyang mga ngipin. Tutulong! Sobrang takot na takot ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit pilit pa rin akong nanlalaban sa kanya. Sobrang napakalakas nito. Tunay na napakabagsik ni Mang Edgar. Ang buong akala ko, iyon na ang katapusan ko. Ngunit sa isang iglap lang, ay namalayan ko na lamang na nakahandusay na sa sahig si Mang Edgar at putol na ang kanyang ulo. Iho, ayos ka lang ba? Isang malaking lalaki ang biglang bumungad sa likuran ko. Napag-alaman kong siya pala ang kapitan ng lugar na iyon. Doon ko rin nalaman na matagal na nilang minamanmanan at sinusubukang hulihin itong si Mang Edgar, ngunit
hindi nila ito magawa-gawa dahil palaging nakakalusot ito. Gulong-gulo ang aking isipan ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganoon. Totoo nga bang aswang yun? Nang tuluyan ng mahimasmasan ako, ay doon ko napansin na marami na palang mga kalalakihan sa loob ng bahay niya. May mga dalang itak ito at buntot ng pagi. Humingi sila ng tawad sa akin at nakiusap na huwag na lang ikwento sa labas ang nangyari, lalo na't nakakaapekto ito sa kanilang lugar. Nangako naman ako na hindi ko ipagsasabi. Napag-alaman din nila kung ano ang sadya ko kay Mang Edgar. Sabi ko, para po sa negosyo namin ito. Kung kaya't kapalit kay Mang Edgar ay nirekomenda nila ako sa 2 pang magaling na magbubuko sa kanilang lugar. Noong una ay nag-aalinlangan pa nga ako, Kuya Bari, dahil baka isang aswang na naman ang makasalamuha kong magbubuko. Ngunit sa huli ay nakumbinsi pa rin nila ako. Tumayo ako habang nanginginig pa rin ang aking buong katawan na tumingin kay Mang Edgar. Grabe, Kuya Bari, ngayon lang ako nakatagpo ng totoong aswang. Hindi ko alam na totoo pala ang mga haka-haka at ang mga sabi-sabi ng mga tao. Mayroon pala talagang aswang. Nalulumo akong lumabas sa kubong iyon kasama ang kapitan. Nagkakwentuhan pa nga kami tungkol kay Mang Edgar. Matagal na daw palang sinusubukang hulihin, ngunit hindi ito mahuli-huli sa akto. Nataon sa akin pa nangyari. Yung palang aling kaninang dumaan sa likuran ko, yung pala ang nagsumbong sa kapitan. Ginabi na ako nang uwi noon, Kuya Bari. Nabigla pa nga ang aking ama nang makita ang sitwasyon ko. Ngunit kagaya ng ipinangako ko sa kapitan ng Tiaong, hindi ko na ikinwento pa sa kanila ang nangyari. Sa halip ay ibinalita ko na lamang na wala na si Mang Edgar at nakatagpo naman ako ng 2 magaling na magbubuko na magsusupply sa amin. Nalungkot man ang aking ama sa narinig niya, ngunit tinanggap naman niya ang balitang iyon. Matapos po mangyari ang karanasang iyon, Kuya Bari, ay bumalik pa rin naman ako sa Tiaong kasama ang aking ama, ngunit palagi na akong handa. Mayroon akong daladalang pangontra at mga panlaban kung sakaling may aswang. Naniniguro lang po, Kuya Bari, walang kasiguraduhan ang buhay natin. Mas maigi na ang maging handa sa lahat ng oras dahil ang panganib ay laging nasa paligid lang natin. Natutunan ko ring wag ding basta-basta palang magtitiwala sa isang tao. Maaring kakilala mo sila, ngunit hindi ganoon kalubusan. Wag makampante. Palaging mag-iingat. Ilang pulgadang taon na ang nagdaan, ngunit ang mga alaalang iyon ay patuloy pa ring tumatak sa aking isipan. Isang pangyayari na hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, na nakatagpo pala ako ng isang aswang na magbubuko sa Tiaong. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Lolo Ernesto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.